Okay po, ito po yung ating ikawalong yugto po sa pag-aaral po ng ating tester at pag-check ng mga components. Review po tayo doon sa transformer. Nabanggit ko po yung patungkol po doon sa step down transformer. Ang pagkakaiba po ng step down transformer at ang top transformer ay malayo talaga yung kanyang itsura o rewind dun sa loob. Nabanggit ko yung step down transformer na magkaduksong sila sa loob. Ang kanyang diagram po nito ay mula dun po sa kanyang dalawang terminal ng 220 volts AC. Ito po ay iikot doon sa yung ikot ng coil. Magkakaroon siya ng isang output doon sa kanyang 100 volts at iikot po ulit ito. Konektado na rin siya doon sa isang line. Kaya so habang bumababa yung resistance niya, bababa yung kanyang reading. Kaya yung kanyang voltahe ay bababa din. Kabilang siya sa variable. Noong 80s, nakakapagbaklas ako ng mga variable pa na ganitong modelo na ang kanyang secondary ay kaduksong din, pero ito ay maraming voltahe, hindi isa lang. Merong 50 volts, may 40, may 30, kaya tinawag din siyang variable dahil yung kanyang primary ay iikot lang, ikot lang ng iikot hanggang sa magkaroon ng 50 volts, ng 40, 30, and then yung isang line diretso na yon. So hindi siya nasusunog dahil kahit magka-connect siya, dahil maraming ikot ng wire o ng coil, kaya nagkakaroon ng voltahe. Ngayon nung mag-upgrade na ang mga appliances natin, nagkaroon na tayo ng CD, Laserdisc, compact disc, mga ganyan, mga kung ano-anong mga dapat supplyan, kung saan na siya pumupunta yung supply. Hindi katulad nung transistorized pa lang ang ating amplifier, yung ating mga TV, yung ating mga component, mga AM FM radio, ganyan. Ang uso pa nun yan ng variable na transformer. Pero nung mauso na yung mga IC type na mga unit, ginawa na itong multi-tap transformer. Meron itong 0 to 12 volts, pero yung kanyang secondary as is ng variable, kasi magkakaduksong din yung coil, pero hindi siya tumatawid dun sa primary. Katulad ng nabanggit kong ito yung tinatanong nila bakit daw magkahiwalay, hindi raw siya pinagsama pa. So sa loob nito hindi talaga to magkasama, hiwalay talaga ito. Ngayon paano nagkakakuryente? Yun ang tinatanong ng kalimitan ng mga batang na pupunta sa akin. Sa YouTube, sa Google, may mga paliwanag na dito, pero hindi naman natin sila hindi naman lahat ay makakasubaybay doon. Kaya itong pag-aaral natin ay para sa lahat ng Pilipino na gustong mag-aral nito, ay mas madaling maintindihan sa ating pamamaraan. So sa libro man o sa mga internet, Google natin, halos parehas lang naman yung kanyang pagpapaliwanag dito, dahil ang pinagkuhanan din naman ng mga internet galing din sa libro. Kaya yung libro ang aking sinusundan. Ang pagkakaroon ng kuryente nito sa secondary
dahil yung kanyang primary ay pag nilagyan mo na ng voltahe, nagkakaroon ito ng nagpo-produce ito ng yung pag ng magnetic field, nagpo-produce ng voltahe doon sa kabila, bagaman di siya magkaduksong. So yung ikot ng coil, doon yun magkakaroon ng iba-ibang voltahe sa kung naging top, multi-top siya. So kung ano yung nakasulat, yun ang lalabas. Pero kapag ito ay nilagyan mo na ng parts yung secondary ng components, meron nang magbabago sa kanyang DC volts. Pero habang wala pang components ito, AC pa lang siya, kung ano yung nakalista, yun ang lalabas. Depende dun sa nag-rewind. So yun yung pagkakaiba nung sa transformer. Bakit nagkakaroon ng kuryente sa kabila samantalang hindi naman magkaduksong? Yung step down transformer, automatic yun na talaga magkakaroon ng kuryente doon sa kabila dahil magkakaduksong sila doon sa loob. Ito lang yung naiba dahil sa magnetic field na nililikha nito. Yung flux density nito ay doon determine mo kung ilang volts yung o ilan yung nasa secondary mo. Kaya hindi na ito importante doon sa pagto-troubleshoot mo kung kailangan po bang araling mabuti yung tungkol sa kanyang pagkakaroon ng kuryente sa kabila. Yung may malaman ka lang na ganun pala yon, okay na yon. Dahil hindi mo naman yun gagamitin dun sa pagre-repair mo o pagto-troubleshoot mo. Ang importante lang naman ay yung alam mo na ganun pala yon, okay na yon. So kaya nga binanggit ko sa inyo sa unahan ng mga video natin na hindi ko kayo gagawing engineer, hindi ko rin kayo gagawing mga teacher. Ang gagawin ko sa inyo ay gagawin ko kayong electrician at technician upang kumita naman kayo na hindi kayo masyadong nagastusan dun sa pag-aaral. Dahil ito ay hindi ko ituturo sa inyo kung hindi rin naman manggagaling sa libro at sa actual na aking ginawa sa aking pagto-troubleshoot. Kaya yun lang po yung review natin sa transformer. Binanggit ko sa hulihan na yung step down transformer at saka yung pagkakaiba ng top. So ganun lang po yun sa transformer. Ang importante po doon ay yung natuto kayo na mag-check ng primary, secondary at yung 220 volts at saka ng 110 volts. Yun ang pinaka-importante sa lahat na matutunan mo. Yung kasaysayan lang ng transformer kung paano nangyayari yung ganun ay once na narinig mo na o nabasa mo na, okay na yon. Huwag mo nang alisin sa memory mo yon dahil hindi naman yun natin gagamitin sa troubleshooting. So punta na tayo sa resistor para matapos na natin, dahil ang susunod natin sa resistor ay yung transistor. Medyo mahaba-haba uling pag-aaral yung gagawin natin sa resistor dahil ito ay merong tinatawag na color coding. So yung color coding chart na yon ay kailangan nating i-memorize yun. So ang paraan sa school ng pagtuturo ng pagbasa ng resistor ay medyo may kahabaang proseso dahil ito merong computation. Pero dito sa ating gagawin, gagawa tayo ng isang paraan na mas madali mong mababasa yung resistor. Kung sa school ay magtatagal ka pa sa computation mga 5 minutes o 3 minutes ganyan, sa ituturo ko sa inyo para makatulong na ginagamit nyo sa school yung computation, okay yon dahil kailangan yon, hindi pwedeng di natin yun matutunan doon. Ang ituturo ko sa inyo ay yung madali kayong magbasa nang hindi nyo ginagamit yung
inyong ballpen at papel. Utak lang o yung isip lang, pagtingin mo ng resistor, alam mo na siya agad basahin within 3 seconds or 4 seconds o 5 seconds. Basa mo na yung resistor. So yun yung gagawin nating paraan para makatulong, no? So iintindihin mo lang mabuti yung paliwanag ko at yung kautusan ng libro para madali mo siyang matutunan kung paano mo siya babasahin agad nang hindi ka na gumagamit ng calculator o ng ballpen at papel. So isip lang, mababasa mo na yung resistor na tiningnan mo pagdating sa resistor na color coding. Meron kasing mga family din ang resistor. So nandiyan yung peaks, yung top, yung wire wound, tapos yung carbon resistor, yun yung may color coding. So doon sa mga resistor na meron ng nakalagay na value, okay lang yun, madali na natin siyang matetesting. Pero halos kalimitan kasi ng ating unit ay meron tayong binabasang color coding. At yung bago ngayon, hindi na color coding yung bukod sa pinaliit yung pyesa, by number na yon, hindi na siya color coding, number na. Kaya kailangan muna nating pag-aralan yung color coding para maintindihan naman natin kung paano babasahin yung number. By number na kasi ngayon ng resistor, pati yung diode, ganun na rin, capacitor. May mga number na yan, kasing diliit na lang ng mga kuto yung mga pyesa na pinalit nitong mga ginagamit sa bago nating unit. So kailangan lang natin ay yung aralin yung unahan para mas madali natin siyang mabasa yung mga bagong resistor ngayon. So yung pagbasa ng mga bagong resistor ngayon ay yun yung gagawin natin dun sa potentiometer at saka dun sa trimmer. Dun sa pagbasa natin ng trimmer at potentiometer, doon ko connect yung mga bago nating pyesa ngayon na by number na, wala ng color coding. Kaya subaybayan lang po natin ito. Dito sa ating libro ay makikita natin yung kanyang family. So meron tayong peak, stop, merong potentiometer, merong trimmer. So ang pag-aaral sa resistor ay hindi basta lang na tuturo natin, kasi meron kayo ditong i-memorize na color coding chart. So meron itong color, meron tong significant figure, meron itong multiplier, meron tong tolerance. So para madali tayo, dahil talagang ito lahat laging ito ang pinoproblema talaga ng estudyante, yung mga bago na estudyante. Sa mga mahuhusay ng gumawa, mga taon na yung binibilang ng kanilang troubleshoot, dumaan din naman dito. Kahit ako nga, dumaan din dito. Nung una, hindi ko rin naman din alam itong mga to. So meron lang akong naging isang maestro na napakabait na tinuro sa akin ito kung anong mas magandang paraan para madali akong magbasa nito. Tiningnan ko din yung sa libro at pinag-aralan din namin sa school. Pero dahil nga sa computation sa school, hindi ganun kasindali ng katulad ng natutunan ko sa isang mahusay na technician. So doon din naman galing yung ituturo ko sa inyo sa isang matagal na rin na manggagawa. Siya ay nung huli kami magkita ay 76 years old na.
Kaya nung panahon na itinuro niya yun sa akin, nasa siguro mga 72 siya o 70, ganyan. Kaya ituturo ko din sa inyo kung paano ito madaling basahin at hindi tayo muna dadaan sa computation. Makikita nyo dito sa libro, yung computation ng libro, na meron pang mga ganito. Ayan, makikita nyo dyan. Yun papadiliin na natin. Hindi ko na isusulat pa o babanggitin pa yung ginagawang pag-aaral natin sa school. So, kukuha tayo ng technique para madali. Ngayon, ang kailangan lang na gawin nyo ay sauluhin nyo yung color coding. So, pag nasaulo mo na to, kasi hanggat hindi nyo nasasaulo ito, ay hindi nyo malulutas na basahin ang mga resistor na makikita nyo. Kaya importante na saulado nyo yung color coding. Bali ito naman ay ano lang naman, 9 at ang tolerance niya ay 2, kaya magiging 11. So kung masasaulo mo na, o halimbawa may libro ka dyan, o kaya ay kung wala ka namang libro, search mo sa Google yung chart, screenshot mo, then pa-print mo na lang. So pag nagkaroon ka na nito, tutok ka lang dun sa ituturo ko para mas madali mo siyang maintindihan. Hindi mo na kailangang magsusulat pa o mag-compute ka sa calculator. Pagtingin mo ng pyesa, dahil natutunan mo ng gawin yung technique na ituturo ko, pag hawak mo ng pyesa ng resistor, alam mo na siyang basahin ng sandaling minuto lang o seconds. Hindi ka na kailangan na magtuos. Ngayon, kung ikaw ay isang estudyante, normal lang nasundin mo yung doon sa school dahil kailangan mo yon. Hindi ka magkakaroon ng grade kung hindi mo naman gagawin yon. So, susunod ka doon sa rules ng school. Pero itong gagawin natin ay tulong ko iyon sa'yo para nagko-compute ka doon sa school pero nakita na ng mata mo at nabasa mo na kung ilang value ng resistor. Kahit hindi mo pa siya natatapos na computein, nakita mo na yung kanyang color coding, yung ang kanyang value, alam mo na kung ano na yung value niya. So mas madali, no, na nagko-compute ka dun sa school, alam mo na yung value dahil alam mo na siyang basahin. So yun magiging advantage mo dun sa iba kung isa ka sa mga nag-aaral. Kayong mga nag-self-study, yung mga uwido, so importante na yung chart ay masaulo nyo. So babanggitin ko lang na ang chart may makikita kayong black sa color. So black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray at white. Ngayon yung gold at saka yung silver, yun yung tolerance. Dun sa ikalawang niya, may makikita kayong significant figure. Ang ibig sabihin ng significant figure, kung ang black ay iniisip mong baka makita mo dun sa first line, kasi ang basa natin ng resistor ay pakanan, magmumula ka sa kaliwa. Yung nakahiwalay, yung gold o silver ay laging nandun sa kanan, palaging doon ang pwesto sa kanan, no? Silver o gold man siya, yung tolerance niya sa kanan mo yun ipupwesto kapag ikaw ay nagre-read, no? So ang read mo hindi manggagaling dito sa kanan mo, manggagaling ka sa kaliwa pag ganyan. Kaya nga
yung 1 na line, dun babase yung significant figure. Kasi ang black hindi mo makikita sa unang color coding. Kasi nga nakalagay dito sa libro. Yung significant figure mo, yung black, wala. Sa second mo lang siya makikita. Kaya nilagay ito. Kasi wala kang inaasahan sa isang resistor na makikita mo sa unang line ng color mo yung black. Walang ganon. Kaya nilagay nila to. None. No, walang black sa unahan. Kaya nilagay ito. Ngayon, sa second ng significant figure, nakita mo na yung ikalawang linya, yung black, okay na yon. Magkakaroon na yon ng number. So, ang number niya, 0. Kaya, importante na sauluhin mo itong chart. Hindi pwedeng hindi mo sasauluhin. Hindi ka makakabasa ng resistor gamit ang mata mo at ang isip mo kung hindi mo saulado ang color coding. Hindi yan inutos ng isang technician, kundi inutos yan ng libro na nag-aral na dalubhasa na ginawa itong libro, dahil kapag hindi mo sinunod yon, hindi ka talaga matututong bumasa ng resistor. So ulitin ko uli, sauluhin ang black, brown, kailangan magkakasunod yung pagkakasaulo mo. Black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. Tolerance mo, gold, silver. Ang pagbasa mula doon sa kaliwa, papuntang kanan. Paganyan. So, ang kanan mo palaging nandun nakapwesto yung tolerance mo, yung silver o kaya yung gold. Okay? So, pag nasa ulo mo na yung color niya, bawat kulay ay merong sinasabing o tinatawag na multiplier. Mula dun sa brown, dahil brown lang ang may number at ang black ay 0. Okay. Para hindi ka malito, ito yung paraan na madali kang matuto ng pagbasa dahil nga sa ginawa nating paraan o technique ng pagbasa ng resistor. Ang black mo sa unang linya hindi mo makikita. Makikita mo to sa ikalawa na. Kaya nga nakalagay dito yung second. Makikita mo doon, magkakaroon na siya doon ng number, yung 0. Ngayon, doon sa 0 mo, sa multiplier mo, automatic na yan, magiging ohms na yan. Pagdating doon sa ikatlong linya. Sa multiplier. Kasi ang multiplier mo yung ikatlong kulay. Okay, ulitin ko uli. Ang black mo sa unang linya hindi mo siya makikita. Pero kapag nakita mo na siya doon, sa ikalawa, nagkaroon na ng black doon, magkakaroon na siya ng number, yung 0. Okay? Ngayon, yung multiplier niya ay automatic ng ohms sa ikatlong linya kung makikita mo ulit siya ng black. Halimbawa, ang brown ang number niya ay 1. Okay, 1 siya. Nakita mo dun sa unahan, 1. So, brown. And then, sumunod, black. So, 0. Tapos, pagdating sa ikatlo, multiplier na yon. Ibig sabihin, automatic na siyang ohms yung nakita mong ikatlong black. Ulitin ko uli. Kung halimbawa nakita mo ay brown, black, black, tapos gold. Okay? Yung brown mo, ang number niya ay 1. Ang kanyang black sa ikalawang guhit ay 0. So, 1 plus 0
10. 10 na siya. Ngayon, ano ang multiplier mo? So, 1, 0, tapos yung block mo. Automatic na yung block mo sa ikatlo, sa multiplier mo, sinasabi ko, automatic na gawin mo siyang ohms. So, meron ka na agad 10 ohms. Ngayon, yung gold mo, yung tinatawag na tolerance mo ay 5%. So, ulitin ko. Kung nakita mo brown, black, black, gold. Okay, brown 1, black 0, black automatic ohms, 10 ohms, 5% tolerance. Ngayon, pagdating mo dun sa brown hanggang white, hindi ganon. Hindi ganon ang pagbasa. Iba naman doon. Inuna ko lang ito na sa multiplier mo doon sa ikatlong linya, automatic na yun na kapag naging black yun, automatic na ohms na yun. Wala ka nang ilalagay doon. Ang ilalagay mo doon ay yung ohms. Yung symbols na ng ohms. Ulit-ulit. Brown, black, black, gold. Brown, 1. Black, 0. Dahil sa ikalawang linya yon, nakalagay dito sa significant figure. Second niya ay 0. Kaya kung brown, 1. Black, 0. Ikatlong linya mo, black yon, automatic yun na ohms sa multiplier mo. Yan. Kaya yung pagbasa doon sa black sa ikatlo linya o multiplier ay kaiba doon sa mula brown hanggang white. Iba doon. Hindi ka pwedeng mag-automatic doon na ohms. Ang black lang ang gagamitan mo noon sa multiplier. Kapag nakita mo ang ikatlong linya ay black, automatic ohms na. Wala kang ilalagay na number doon. O wala kang ilalagay na 0. Wala kahit na ano. Ang ilalagay mo doon, ohms lang. Okay. Halimbawa, nakita natin brown. Brown. So, 1. Tapos, nakita natin dito ay brown uli. So, magiging ano siya? 1 din. Second man siya o first, makikita mo 1. Pero walang resistor na ganon. Walang brown kasi wala namang 11 ohms. Halimbawa, ang kanyang nakalagay ay brown. Tapos nilagay niya uli ay red. Ang red kasi ang number niya ay 2. No, so 1, 2, pero nakita mo yung ikatlo niya ay black sa multiplier. Automatic yun, 1, 2, tapos ohms, 12 ohms. No, hindi mo nalalagyan yung multiplier mo ng yung ikatlong linya mo, hindi mo na yun lalagyan ng 0. Wala kang ilalagay na 0. Kundi ang ilalagay mo ay ohms na. So automatic na 12 ohms. Ngayon, kaya napaka-importante na ang color coding ay sasauluhin mo. Okay, ang technique para madali mo siyang matutunan. Palaging tatandaan nyo na pagka binanggit mo yung black, ulitin ko, kapag ang black ay nakita mo sa ikalawang linya, ang number niya ay 0. Kapag nakita mo siya sa ikatlong linya, ilalagay mo sa kanya hindi na number. Automatic na siya ay ohms na. Ohms. Okay? Hindi mo siya makikita doon sa unahan. Kasi nga nakalagay doon sa significant figure, wala. Hindi mo makikita yung black doon sa unang linya.
wala kang makikita dyan na block. Makikita mo siya sa ikalawa na o kaya ikatlo. Hindi mo rin siya makikita sa lugar ng tolerance. Basta't makikita mo lang siya sa ikalawa at ikatlo. Yung ikalawa, lalagyan mo ng number. Yung ikatlo, yun ang multiplier mo na i-automatic mo na siya na ohms. Doon lang yun sa block lang. Okay? Ngayon, tungkol sa pagsasaulo ng ating color coding. Yung block, alam mo na yun na yung unahan. At alam mo na rin na yung block sa ikalawang guhit mo siya makikita. At yung ikatlo, kung makikita mo siya doon, automatic mo na lang yan gagawin na ohms. Okay? Ngayon, ang sunod sa block ay brown. Ang technique, kapag bumanggit ka ng brown, dahil nag-start ka dun sa block, ang number niya ay 0, natural, ang susunod mo sa 0 is 1. So, 1 to 9. Bawat kulay na babanggitin mo ay merong kasama. Meron siyang kasama na number. So, iiwanan natin yung black dahil inuna ko nang banggitin sa'yo kung ano ang gagawin mo sa black. I-review naman natin yan uli pagdating natin sa transistor tungkol diyan sa pagbasa nitong resistor. Ulitin ko uli, yung black iiwanan muna natin sa pagsasaulo dahil yun ay una ko nang binanggit sa'yo. Siguro naman yung tagal na yung paliwanag ko dun sa black, hindi mo na malilimutan. Okay, ngayon ang sasauluhin mo ngayon, yung brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, at saka yung gray, white. Bali, siyam. Hindi natin isinama yung black kasi iba yung kanyang technique natin na gagawin. Hindi natin siya sinama. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na kulay, hindi kasama ang black. Yang siyam na yan, meron niyang kasama laging asawa na number. At meron din niyang kasama na multiplier. Sa school, gagawan pa yan ng computation at pagbanggit ng sagot. Kailangan mo banggitin lahat o kaya isulat lahat. Dito sa gagawin natin technique, hindi na. Para lang matuto kang mabilis na bumasa. Okay. Yung brown, natural, ang number niyan 1. Pag bumanggit ka ng red, 2 yon. Pag bumanggit ka ng orange, 3 yon. Pag bumanggit ka ng yellow, 4. Pag green, 5. Blue, 6. Violet, 7. Gray, 8. White, 9. Ibig sabihin, hindi ka malilito doon sa pagsaulo ng number. Bakit? Kasi, pag binanggit mo yung kulay, binanggit mo ng una brown, hindi naman pwedeng babanggit ka kagad yellow eh. Kasi pag nagsasaulo ka dito sa color coding, kailangan mong banggitin sa pagsasaulo mo yung una, yung pangalawa, yung pangatlo. Hindi pwedeng sinaulo mo yung brown tapos lumakdaw ka ng green. Hindi ganon. Kailangan mong sauluhin yung brown ng pagkakasunod, brown, red, orange, yellow, para yung number mo hindi ka rin lalakdaw o lulukso. Yung number mo, mag-start ka ng 1 to 9. Hindi pwedeng sinaulo mo 1, 5, tapos 9, tapos 3, tapos 4, ganyan. Hindi ganon. Ang saulo mo ng number mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngayon, tatapatan mo na lang ng number ng color mo yon. Halimbawa, yun nga, brown 1, red 2, orange 3, yellow 4, 5, green 5, and blue 6, violet 7, gray 8, white 9. Hindi na bago yung pagbanggit mo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sasauluin mo na lang, ang magpapahirap na lang sa'yo doon ay yung color.
hindi na yung number. Kasi yung number, susundin mo na lang yung 1 to 9. Tatapatan mo na lang yung kulay. Ngayon, kung nasa ulo mo na yung brown hanggang white, mula dun sa pagbanggit mo sa unahan, ganun din ang gagawin mo sa number. So, 1 to 9 din. Kaya hindi ka na maliligaw. Kapag binanggit mo yung brown, alam mong 1 yon. Pag binanggit mo yung yellow, alam mong 4 yon. Kasi pang-apat yung yellow eh. So, 4 din yung number niya. Yun ang number niya, number 4. Ngayon, punta tayo doon sa multiplier. Dito sa multiplier, kukonek ka naman hindi na doon sa kulay. Kukonek ka naman sa number. Okay? Halimbawa, binanggit mo, orange. Ang number niyan, 3. Ngayon, para madali mong mabasa ang resistor, ang gagawin mo doon sa 3 mo, maglalagay ka ng 3 0. Bawat number na binanggit mo, yun din ang dami ng 0 na ilalagay mo. Halimbawa, binanggit mo blue. So, ang number ng blue is 6. So, meron kang 6 na 0. Kaya, mas madali na bumasa ng resistor kapag ka ito na ang natutunan mo. Kaya, importante, sa ulihin mo yung brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. And then, bigyan mo siya ng number. Hindi ka kailangan maghirap ng pagbibigay ng number doon. Kasi, yung number mo ay hindi magkakahiwalay yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya hindi ka mahirapan na lagyan ng number, yung binanggit mong kulay. Ang importante lang, magkakasunod ang pagkakabanggit mo o pagsasaulo mo ng kulay. Once na nasa ulo mo na yung kulay, hindi na mawawala sa memory mo yon, magkakaroon na yun ng number automatic ng 1 to 9. Kaya hindi ka maliligaw. Kapag binanggit mo violet, alam mong 7 yon. Kasi number 7 yung violet. Kapag binanggit mo yung white, alam mo na yun ay dulo, yun ay 9. So, hindi ka mahirapan na ilagay yung number sa bawat kulay na binanggit mo. Ngayon, hindi naman kailangan bigkasin ng bibig mo ito. Isip mo lang ang magsasaulo nito eh. Kaya, sa isip mo, alam mo na yung brown ay 1. Alam mo na yung red ay 2. So, bawat banggit mo, number 1 yung brown, di 1 ang number niya. Na number 4 yung yellow, di 4 ang number niya. Pagdating mo sa multiplier mo, ganun din. Yellow ang kulay, ang number niya ay 4. Pagdating sa multiplier, 4 din ang 0. So, anong hirap? Walang hirap yon. Ang medyo magpapahirap lang sa iyo diyan yung pagsaulo mo ng brown to white. Kasi kailangan mo yan pagsunod-sunodin. Hindi mo pwedeng lockdown yan sa pagsasaulo. Halimbawa nga, ulitin ko, binanggit mo, brown, tapos blue. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagsasaulo ng color coding, ng pinakakulay niya. Kailangan pag sinaulo mo yung kulay, kailangan magkakasunod para hindi ka maligaw doon sa number niya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat banggitin mo rin siya ng sunod-sunod o isipin mo siya o sauluhin mo siya na sunod-sunod, hindi hiwa-hiwalay. Kaya, pag binanggit mo ang red, dahil alam mong number 2 yon, ang number mo ay 2. Dahil alam mo na ang red ay number 2, dalawa din ang ibibigay mong 0. So, makikita rin naman dito. Yan. Brown 1. Kahit makita mo siya doon sa ikalawang number, linya, 1 din ang kanyang So, may karapatan yung brown na makita mo sa unahan, may karapatan ding makita mo yan doon sa pangalawa. Kaya ang ibibigay mo sa kanyang multiplier mo yung isang 0.
So, kung ilan yung number na binigay mo dun sa kanyang kulay, yun lang din ang dami ng zero. Yun yung papasok yung technique natin. Pag ginawa na natin, papaanong basahin ng resistor na hindi mo na kailangang computein. Sa isip mo lang. Kasi nasa ulo mo na yung multiplier, yung kulay, at saka yung number. Kaya, pag tingin mo ng resistor, walang lista-lista. Alam mo na kung ano ang value nun. Okay? Ulit. Yung black, hindi natin sinali na kasi iba yung kanyang trabaho, no? Para hindi makapagpagulo. Yung brown to white, kailangan mong sauluhin ng magkakasunod din para maibigay mo yung number na magkakasunod din. Hindi ka pwedeng magsaulo ng lakdaw-lakdaw. Maliligaw ka sa number. Okay? Sa multiplier mo, hindi rin nga pwede na gawin mo yung lakdaw-lakdaw na sa ulo dahil maliligaw din yung multiplier mo. Okay? Kunyari, binanggit mo ang white. Okay. Siyempre, alam mo na yan ay number 9. Ngayon, bibigyan ba yan ng 0? Hindi. Bakit? Kasi wala namang resistor na white ang unahan, ang hulihan, o yung ikatlo, yung multiplier. Wala. Napakataas na niyan. Yung 8 ba? Yung gray. So 8. Kailangan ba lagyan natin ng 8 0? Hindi rin pwede. Kaya nga nakalagay wala. Yan, makikita nyo. No? Wala siya. Yung 8 and 9. So, bibigyan lang natin ng 0. Halimbawa, yung violet mo, 7. Okay, 7. Ang number niya, 7. Kailangan mong ibigay yung 7 zeros. Yan. 7 0 din ang ibibigay mo. Ngayon, pag nagawa mo na ito, ituturo ko na yung pag-compute kung paano ginagamit yung multiplier doon sa kanyang kulay. Kasi ang number, itong number na ito, pinapatungkol lang niya ito doon sa multiplier mo. Makikita nyo yan sa pagpapaliwanag ko doon sa gagawin natin ganito. Napakarami nito. Yan. Mga example natin. Kaya madali kayong makakabasa nito. Siguraduhin nyo lang na natutunan nyo yung pag-memorize ng kulay. At ito ng number, kung ano yung kanyang posisyon. Katulad ng red, alam nyong number 2 siya, ikalawa siyang sauluhin. So, meron kang 2. Dahil alam mong number 2, so ibibigay mo 2 0. Okay? So, yun muna ang una nyong gawin. Ang masaulo nyo yung kulay, number, at yung multiplier natin. Yung tolerance natin, sa huli ko yan ituturo. Meron niyang ginagampanan na papel sa resistor. Hindi lang dahil sa tolerance. Meron din siyang special ng katulad sa black. So, sa black, meron siyang sariling mundo. Yung gold mo at silver, meron din niya sarili niyang mundo. Kaya, ang tatrabawin muna natin, ipaliwanag ay yung brown to white. Dahil yun namang black na ipaliwanag ko na, uulitin ko lang yan sa written. Kailangan natin gumamit, magre-written ako para maipaliwanag ko ng maayos. Kasi hindi pwede na titingnan lang natin ito. So, gagawa tayo ng written na paliwanag. Itong silver at gold ay katulad din ng black. Meron siyang paliwanag na gagawin para madali kang matuto. Okay? So, gagawin na natin yung pag-compute ng technique para madali kang magbasa ng resistor.
Okay, ito yung uunahin natin yung block. So, yung block ay nasa ikatlong linya. Meron tayong blue, gray, black, gold. So, unahin natin yung actual nating gagawin patungkol sa block para matapos natin yung paliwanag dito. So, hindi natin to isasama dun sa brown hanggang white para hindi makagulo. Unahin muna natin to natapusin. Na ipaliwanag ko na dun sa unahan na automatic yung block na nasa ikatlong linya, yung multiplier, automatic na gagawin na natin siyang ohms. So, papaliwanag ko lang para matutunan nyo yung pagbasa ng mabilis nito. Hindi mo na kailangan computein pa. Iguguhit ko ng kamay ko gamit ang ballpen at papel, pero dahil gagawin to dahil para makita nyo, kasi kung ang sasabihin ko lang ay isipin nyo, mahirap. Matapos na maituro ko to sa inyo at natutunan nyo, ang gagamitin nyo na lang after na mapagpraktisan nyo itong ginagawa kong ito, gamitin kayo ng ballpen, papel, pero mga ilang testing lang o example ay kailangan na isip mo na lang ang babasa sa resistor. Okay, gawa tayo ng yan. So sa kaliwa 1, 2, 3, ito yung gold. So ang nakita natin dito ay blue, tapos gray, at dito naman ay black, at dito naman sa isang to ang tolerance mo ay gold. Okay, dahil ang blue mo ay pag tiningnan mo dun sa chart, bali number 6, so ilalagay mo yung 6 dahil yun ang number niya, 6. Then gray, so ang number niya 8. Dahil black yan, ang multiplier mo, ang utos ko, gawin mo na lang siya automatic na ohms. Kaya ilalagay mo na lang ay ohms. 68 ohms, 5% yung tolerance mo dahil gold. Okay, gawa pa tayo ng sa pang-black uli. Okay, lagay natin brown, black, black, gold. Okay, yung brown natin, ang number niya is 1. So yung black, dahil nakita natin sa pangalawang linya, pwede na. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo sa unahan, wala kayong makikitang black sa unahan kasi wala. Hindi talaga required na lagyan dito ng black. Kasi ang number ng black ay 0. Kaya wala kang mababasa kung iuuna yan dito sa unahan. Kaya sa pangalawa makikita mo na siya. So yung black mo 0. Tapos black uli. Ang utos ko nga ay automatic, yung black mo ay ohms. Tolerance mo 5%. Ganun lang siya kasimple. 10 ohms. Kaya inuna ko to para madali siyang maintindihan nyo na ganun lang kasimple yung
pagtingin dun sa resistor. Di mo kailangan magsulat. Pag nakita mo yung resistor, okay na, basa mo na yon, sa isip mo lang, alam mo na kung anong value. Ganun lang kasimple. Okay, gagawa pa tayo ng isa pa. Halimbawa, red. Violet, black, gold. Okay. Dahil ang red, ang number niya ay 2. Ang violet ay 7. Dahil black ito, automatic ohms. Sign na ng ohms o yung symbols na ang ilalagay mo. Tapos ang tolerance mo 5%. So 27 ohms. Ganun lang kadali. Hindi mo na kailangan ng computation. Basta sa ulado mo yung kulay, bawat kulay meron siyang asawang number. At yung number mo, may asawa din siyang multiplier. Ang multiplier mo sa black, automatic na ohms na. Hindi ka na maghihirap na pag nakita mo yan, dun sa ikatlong linya, huwag ka nang magtuos, huwag ka nang mag-isip pa, basta yan ay ohms na, automatic ohms na yon, black na yon sa ikatlong line. Isa pa natin, isa pang sample. Violet, green, black, gold. Okay. Yung violet mo, ang number niyan 7. Yung green mo 5. Yung black mo, automatic na ohms. Tolerance mo 5%. Dahil sa gold. 75 ohms. Paano mo isipin na mahirap tumingin? Kung tiningnan mong ganyan yung resistor, hindi mo na kailangan hawakan yung ballpen mo at maglagay ka ng papel para isulat mo pa yan. Pag tiningnan mo dito, alam mo na yung 6 ay blue at alam mo yung gray ay 8. So iniisip mo lang yon. 6, 8, and then nakita mo yung black sa ikatlo, yung multiplier mo, automatic ohms. O di 68 ohms. Saglit lang. No, alam mo na kaagad yung sagot. Ngayon, pagdating sa school, magkakaroon ka ng computation dito. Dahil natutunan mo to, alam mo na lahat ng binigay sa iyo, kung may pasasagutan sa iyo, alam mo na yung value. So ikaw na yung bahala doon sa computation dahil hindi naman pwede na yun ang isasagot mo lang doon sa nagtuturo sa iyo sa school na sasabihin mo na kaagad yung value. Itinuturo ko lang ito para makatulong sa iyo na habang kinukompute mo sa school, ang resistor, alam mo na tingnan sa mata mo. At alam mo na ng isip mo kung anong value yung ginagawa mo. Yun ang tulong na magagawa nito. So yung black ay natapos na natin ang paliwanag. Hindi ka kailangan maghirap dyan. Okay? Susunod natin isa-isahin yung brown to white para maintindihan nyo. Meron paliwanag ito na medyo mahaba-haba para matutunan mong hindi ka na talaga maghihirap na mag-compute pa. Within seconds, tiningnan mo ang isang resistor, alam mo na kung ano ang value nito agad. Patutunayan lang natin na yung kanyang ang aking pinakita katulad ng resistor na ito
meron tong value na ito yung 68 ohms na nilista natin doon sa una, doon sa block. So, titingnan natin kung pag tinester mo ba talaga siya ay lalabas yung 68 ohms. So, ang kulay niya ay blue, gray, black. So, blue 6, gray 8, tapos yung black automatic na ohms, kaya 68 ohms. So titingnan natin dito kung lalabas. Ngayon, pag nag-testing tayo ng resistor, pwede bang gamitin natin yung times 10? Katulad ng nauna ko nang binanggit noon sa inyo sa una pang mga video, kung gusto mo na mabasa mo ng mas malinaw yung binabasa mo o kinukuhanan mo ng resistance o value, pwede kang gumamit ng times 10 depende sa chinecheck mo. Ngayon, dahil ang value nito ay 68, kung gagamitin mo ang times 10 mo, pwede kasi mataas pa siya. Lalabas ito sa 6.8 ohms. Pag tinimes mo sa 10, 68 ohms. Kaya titingnan natin. So, ito yung tatapatan niya dito sa 6.8. Pagitan ng 6 at ng 7. Ngayon, kung gusto mo naman na makita mong 68 ohms talaga, dito naman, naka times 1 ka. So, kung gagamitin mong times 1, wala kang makikita kundi yung mismong 68 doon. Ngayon, yung paggamit mo ng times 10 para lang mapalinaw mo lang kung ayaw mong tumingin doon. Sa amin, pwedeng doon, pwedeng dito, okay lang. Kung saan nakaset yung range ng tester. Okay, test na natin. Naka 0. Okay. Naka times 10 po tayo. Yan. 6.8 times 10, 68 ohms. Balik natin sa times 1. 0 pang muna natin. Yan, makikita nyo naman siya dito sa 68. Pagitan ng 100 at saka ng 50. So, meron tayong 10 na isang guhit. Katabi ng 50. Yan. Halos nagse-70 na siya kasi nga 68 ohms. So, ganun lang yung pag-check ng resistor. Kung ano ang value niya, yun din ang lalabas dito. Ngayon, doon sa digital natin, lalabas din ito pero meron tong putal. Kaya hindi siya magiging eksakto doon. Pwedeng lumampas, pwedeng kumulang. Pero pwede pa yon basta konti lang ang diferensya. Dito muna tayo talaga sa analog. Okay. Na-explain ko na pag-test mo yung ating tinalakay doon sa pagkuha natin ng block ay pinatunayan natin lang na matest yung resistor na kung ano yung nilista natin, yun din naman ang makikita mo dito sa actual at yun din naman ang ma-check mo sa tester mo at yun ang lalabas na value. Kaya yung itinuro ko na technique dun sa block, automatic yun na yung block mo sa ikatlong line, automatic na ohms. So walang sumablay dun sa sinabi ko. Kasi pinatunayan ko sa inyo na ito ay 68 ohms.
ito yung binanggit ko doon sa sinulat natin na example na gray, blue, gray, black.